power forever and ever. Hallelujah. Sumagin ito, Panginoon. Ikaw ang aming nasumpungan. At ang iyong banal na presensya ay mananatili sa amin sa lahat ng bahagi ng gawain na ito. Sapagkat ikaw, Panginoon, ang aming ninanasa, minamahal, Panginoon, at kinikilala sa buhay namin at sa pagtitipon na ito. Ikaw ang dahilan ng lahat. Kaya marapat lamang, Panginoon, na ikaw, O Diyos, ang aming buong puso ay nagpapatira pa sa iyo. Susumamo, Panginoon, na patuloy mo kaming linisin ang aming mga kamay, ang aming mga puso. Gawin mong dalisay at malinis pamagitan ng dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Ito ang aming ninanasa, Panginoon, na walang balakid sa iyong harapan, Panginoon, at ang iyong mukha sa amin. Sapagkat, Panginoon, kung wala ka, walang buhay, walang sigla, walang kabuluhan ang buhay dito sa lupa. Kaya salamat po sa pagtitipon na ito. Ikaw, Panginoon, ang aming kaligtasan. Ikaw ang aming proteksyon. Kaya sa umaga ito, Panginoon, patuloy kang mangusap sa pamagitan ng mga salita. At sa lahat na nakikinig, Panginoon, online, pukawin mo ang kanilang mga damdamin at mga kaisipan. Isaayos ang lahat ng mga bagay, Panginoon, upang magkaroon, Panginoon, ng katahimikan at maipako lamang ang kanilang mga puso at damdamin din, Panginoon, sa iyong banal na presensya pagkikinig ng iyong magsalita. Salamat po, Panginoon, at sa iyo pong lahat ng kapurihan sa pangalan ni Jesus, at ang lahat ay magsasabing Amen and Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Sila po nakadama ng banal na presensya ng Panginoon. Amen. Siya ay sumasa atin. Yun ang kanyang pangako. At siya ay nananahanan at kanyang itinayo ang kanyang banal na presensya sa ating kalagitnaan. Ang kanyang banal na trono. So, we thank God for that. Use your imagination, God-given imagination. Okay, this morning. At inyong makikita siya. Inyo siyang makikita. At kapag siya inyong nakikita sa ating kalagitnaan, okay, ngayon pa lamang tinitiyak ko na sa inyo lahat ng mga bagay nagdudulot ng perplexity, kaguluhan ng pag-iisip o anuman sa ating mga buhay. Ito ay mapapawi sapagkat itong dahilan ng ating pagtitipon. Amen? Lalo na sa araw ng Kapaskuhan na ito, ang aking pong Christmas message ay aking pong ihahatid sa inyo sa ating pong MZS TV. Ito po over YouTube at saka sa Facebook. Okay, ang title po ay Christmas to Come. Medyo very intriguing, no? Christmas to Come, ang Paskong darating. Ano ba yon? Kaya i-type niyo po sa YouTube, yung po sa search area ng YouTube at sa Facebook po natin. At ngayon pa lamang po, no, isulat ninyo MZS TV, okay? At nandun po ang Kingdom Concept. At sa ating pong church regular service at sa ating pong Wednesday service, okay, sinasabi ko itong paulit-ulit, sa Mount Zion Sanctuary. Okay? I-type niyo po yan sa YouTube din, and nandun po ang ating mga messages ng ating iglesia at ating po mga kapwa mga kapastoran din. So, Mount MT Zion Sanctuary, no? Hindi po makadugtong yon. Yung makadugtong po yung Zion Sanctuary, makadugtong small case. Kaya i-type po natin sa YouTube at ito po yung makikita ang ating po mga services. At yung pong MTV natin, yung MZS TV, yung po ang Kingdom Concept. Okay? So, tayo po ay part 2 sa ating pong pag-aaral patungkol po sa God's protective presence. Okay? Ang proteksyon ng Diyos pangmagitan ng kanyang presensya. At kung niyo pong nadama at nakita, ay ang tema ng ating mga awitan ay ang presensya ng Panginoon. At dumating ang presensya ng Panginoon. Ito pong malaking pagpapala natin sa tuwing linggo. We thank God for the worship team and everyone, no, para magkaroon tayo ng kaayusan at
pananambahan kung saan do limitado ang ating pagtitipon na gaya nito. Okay? Salamat sa Diyos, ginagawa niyo posible sa atin at inaasahan natin kanyang lubos na pag-iingat. Okay? The ring of fire of protection around us. So, sa Isaiah 43 verse 2, pagka ikaw ay dumaraan sa tubig, ito pong ating teksto, ako'y sasa iyo, sabi ng ating Panginoon. At sa mga ilog ay hindi ka tatakpan. Isaiah 43 verse 2. There you go. Okay? Pagka ikaw ay lumalakad sa apoy, hindi ka masusunog o magniningas man ang alab sa iyo. Isaiah 43 verse 2. Gaya po na nga kinasabi last Sunday, habang tayo'y nabubuhay sa mundong ito, okay? Hindi na po lingid natin at hindi natin pwedeng tanggihan dito. Habang tayo'y nabubuhay sa lupang ito, maging bata hanggang sa pinakamatanda, ang tao na nabubuhay sa mundong ito, okay, ay, sabi po ng Biblia, ay magkakaroon tayo ng mga kapighatian. Amen? So, wala na pong makapagsasabi na hindi tayo dumadaan ng mga kapighatian ngayon. Ang buong sangkatauhan, ang buong sanglibutan, anumang bansa ay dumadaan po ng kapighatian ngayon in one form or another. Okay? So, ganun pa man, nangako po sa atin ang Panginoon na ating Diyos sa chapter 43, verse 2, yan pong ating binasa, when you pass, okay, dadaan tayo ng mga kapighatian. Okay? Pero etong kanya pangako, when you pass through the waters, I will be with you. And through the rivers, they shall not overflow you. When you walk through the fire, you shall not be burned, nor shall the flame scorch you. Thank God for that promise. Amen? Paghawakan natin yan. So sa isang dako po ng banal na kasulatan ito, ay ating mapapansin na hindi ito maganda. Pero sa kabilang banda naman, gayon pa man, ito po nagbibigay sa atin ng pag-asa at katiyakan. It gives hope and assurance. Ang banal na kasulatan ito ay tila namumungkahi po sa atin ng mga panganib, no, na harapin natin sa ating buhay, ay dumarating po sa tatlong pangunahing anyo. Ito po ay aking diniscuss ng last Sunday in 3 forms. Ito po, gaya na nasabi natin, through the waters, pamagitan ng tubig, through the rivers, pamagitan ng ilog, okay, at sa pamagitan ng apoy, and through the fires. Bagkus po, kapag hinarap natin ang tatlong uri po ng panganib na ito, okay, inaharap natin ito, tayo naman ibinigyan ng katiyakan ng ating makapangyarihang Diyos sa Kanyang mga salita na walang kasamaan o hindi tayo masasaktan na darating sa atin. Amen? So, ang mga panganib na kinakaharap natin sa ating buhay ay dumarating sa tatlong pangunahing anyo in 3 forms. First, sa pamagitan ng tubig. Ito po ay pinag-aralan natin nung last Sunday. So, ito po ang unang pangako. Okay? Sa Isaiah, the first promise in Isaiah chapter 43 verse 2. Pag tayo'y dumaraan sa tubig, ito ang unang pangako, when you pass through the waters, ano sinabi niya? I will be with you. Amen? At nakita po natin ang insidenteng ito sa buhay po ng mga anak ni Israel sa Exodus chapter 14 verses 1 through 31. Okay, yun po ang last Sunday natin. Ganyan naman, ang second form of danger na ating pong dadaanan, okay, ang second form ay passing through the rivers. Pagka ikaw ay dumaraan sa mga ilog, ano po ang pangako naman sa atin? When you pass through the rivers, okay, they will not sweep over you. Okay, pagka ikaw ay dumaraan sa mga ilog, ay hindi ka tatakpan diyon. Okay, yan po ay ang rivers na ang ilog na yan ay actual na footage po yan ng babagitin ko anong pangalan po ng river na yan. Okay, wag po sanang nakalimutan ko sabihin na wag mo na ipakita yan. Okay, pero nandyan na siya sa Joshua chapter 3 verses 1 through 17. Ito po, no? So, kung tayo'y dumadaan ng mga tatlong anyo ng mga pagsubok na ito, okay?
may kaagibat na pangako ang Panginoon sa atin. Kaya ito po makikita natin no, sa Joshua chapter 3, verses 1 through 17. So let us read. Okay? Marami pong mga talata na ating babasahin ngayong umaga. Joshua chapter 3, At bumangon maaga si Josue sa kinaumagan, at sila'y umalis sa Sitim, at napa sa Jordan. Siya at ang lahat ng mga anak ni Israel, at sila'y tumigil doon. Bago sila tumawid, at nangyari pagkatapos ng 3 araw, na ang mga pinuno ay napa sa gitna ng kampamento. Talatang 3, at sila'y nag-utos sa bayan na sinasabi, pagka inyong nakita ang kaban ng tipan ng Panginoong ninyong Diyos at dinadala ng mga saserdote na Levita, ay kikilos nga kayo sa inyong dako at susunod doon. Okay? Verse 4, gayon may magkakapagitan sa inyo at sa kaban na may 2,000 siko ang sukat, huwag ninyong lapitan upang alamin ang daan na inyong marapat paroonan sapagkat hindi pa ninyo nararaanan ang daang ito ng una. At sinabi ni Josue sa bayan, magpakabanal kayo sapagkat bukas ay gagawa ng mga kababalaghan ang Panginoon sa inyo. Kaya maniwala po kayo, ito rin ang sinasabi ng Panginoon sa atin. Magpakabanal kayo, ang ibig sabihin niyan, ihanda ang ating mga sarili, take note of this, okay? Sapagkat ngayon, gagawa ng mga kababalaghan ang Panginoon sa ating kalagitnaan. Amen? Kung ito ginawa ng Panginoon, ito kanya gagawin. Now, verse 6, at nagsalita si Josue sa mga saserdote na sinasabi, buhatin ninyo ang kaban ng tipan at magpauna kayo sa bayan. At kanilang binunat o binuhat ang kaban ng tipan at nagpauna sa bayan. At sinabi ng Panginoon kay Josue, sa araw na ito ay pasisimulan kong padakilain ka sa paningin ng buong Israel upang kanilang makilala na kung paanong ako'y sumaki Moises ay gayon ako'y sasayo. At iyong uutusan ang mga saserdote na nagdadala ng kaban ng tipan na iyong sasabihin, pagka kayo dumating sa tabi ng tubig ng Jordan, ay tumigil kayo sa Jordan at sinabi ni Josue sa mga anak ni Israel, magsilapit kayo at dinggin ninyo ang mga salita ng Panginoon ninyong Diyos. At sinabi ni Josue, sa ganito inyong makikilala na ang buhay na Diyos ay nasa gitna ninyo. Amen? At walang pagsalang kanyang itataboy sa harap ninyo ang Kananeo at Hiteo at mga Hibeo at mga Parizeo at Gergeseo at Amorreo at mga Jebuseo. At verse 11, narito ang kaban ng tipan ng Panginoon ng buong lupa ay nagpapauna sa inyo sa Jordan. Ngayon nga ay kumuha kayo na 12 lalaki sa mga lipi ni Israel na isang lalaki sa bawat lipi. At mangyayari na, tignan nyo, pagka ang mga talampakan ng mga paa ng mga serdote na nagdadala ng kaban ng Panginoon ng buong lupa ay titigil, tignan nyo, sa tubig ng Jordan, na ang tubig ng Jordan ay mahahawi o mahati sa makatuwid bagay, ang tubig na bumababang mula sa itaas ay mag-iisang bunton. At mangyari nang umalis ang bayan sa kanilang mga tolda upang tumawid sa Jordan, ay nasa unahan ng bayan ang mga serdote na nagdadala ng kaban ng tipan. At nang dumating sa Jordan ang mga may dala ng kaban at ang mga paan ng mga serdote na nagdadala ng kaban ay nabasa sa gilid ng tubig. Tignan nyo, no, sapagkat inaapawan ng Jordan ang lahat niyang pangpang sa buong panahon ng pag-aani. Ito po ang kalagayan ng Ilog Jordan, na ang tubig na bumabahang mula sa itaas ay tumigil at nag-isang bunton o pader na malayo sa kanila, sa Adam, na bayang nasabi ng salitan. At yung nagsisibaba sa dagat ng Araba, na dagat na alat, ay lubos na naawi at ang bayan ay tumawid sa tapat ng Jericho. At ang mga serdote nagdadala ng kaban ng tipan ng Panginoon ay tumayong panatag sa tuyong lupa sa gitna ng Jordan at ang buong Israel ay dumaan sa tuyong lupa hanggang sa nakatawid na lubos sa Jordan ang buong bansa. Alam natin ang kasaysayan na ito. Amen? Ang nangyari po dito, no? Tinitignan natin ang paglalakbay ng bansang Israel. Okay? Ang kanilang paglalakbay. Matapos po ang mga anak ni Israel ay tumawid sa dagat na lupa. Makinig kayo, no? Paglabas nila sa Egypto, ang kagad na kanilang inarap
ang bansang Israel, okay, ay tumawid sa pulang dagat, the Red Sea. Ngayon naman, sila ay nagkampo sa Arabian na bahagi po ng Ilog Jordan, sa tapat po ng lupain ng Kanaan. Ang pagitan po, take note, ang pagitan po ng kanilang pagtawid sa pulang dagat at ngayon, nagkampo sila sa harapan ng bahagi ng Ilog Jordan 40 taon. Okay? Yan po ang pagitan. 4 na taon ang lumipas. So ang utos po ng Panginoon kay Josue at sa mga Israelita na pumasok sa Kanaan ay komplikado po dahil may isang malaking balakid. Ano po yung balakid? Ang Ilog Jordan. Ang Ilog Jordan, pakita niyo yung Ilog Jordan, sige mamaya. Ang Ilog Jordan, katapat po noon ay ang lupang pangako na. Now, alam po ninyo, last year po, 2019, ang ating pong bishop at kaibigan, at parang kapatid, tunay na kapatid si Pastor Mars, nag-organize ng tour sa Israel. At 2 beses po kami nakapunta doon. Supposedly, itong taon din ito kasamang ilang mga workers natin. No? So, kami po ay bumibisa, nagkakaroon ng conference sa umaga, pagkatapos po ng conference na yon, or devotion, kami po ay bumunta na sa mga biblical sites. At isang araw po, pangalawang araw, kami po ay pumunta sa Ilog Jordan. Yan, sa mga biblical site. So, ito po sa mga site na amin pong binisita, kung saan po maraming mga tao sa iba't ibang mga nasyon, nandun po kasi very industrialized na ang bahagi po ng Ilog Jordan, dahil marami pong dumadak sa mga Kristiyano sa buong sanglibutan. At nandun ang mga pwesto at mga tindahan, mga comfort room, nagbibis po silang puti. At doon ay nagpapabaptize sila sa Jordan River. Okay? So, sa panahon pong yun, even at 2 feet from the edge of the river, the water level was up to our waist. 2 pie lang po, na sumulong ka, ang Ilog Jordan po, diyan nakikita nyo, ganyan po halos, hanggang dito sa baywang. So, aking pong pinaglalayan kung paano po maging sa kalgitnaan ng Ilog Jordan nang ang mga Israelita po ay kailangan nilang tawirin ang ilog na ito. Dahil sa ating nabasa, nung panahon yun, mabilis ang agos ng ilog at malakas po yung undercurrent ng Jordan River. So, ang mga anak ni Israel, may isa pang silang problema o dilema. Sila po, they were perplexed. Nagugulumihanan po sila. Alam po ninyo kung ano ang kanilang iniiyak sa Panginoon sa sandaling iyon? Panginoon, nangako ka sa amin na ipagkakaloob mo at makakamantam namin ang lupang ito. Okay? Bakit ngayon inaharap namin ang isa pang balakid na ito? Ano po yon? Ang Ilog Jordan. Marami kung hindi karamihan sa mga Kristiyano ay nagbulong-bulungan tulad nito. Lord, nangako ka na pagpapalain mo ako. Lord, nangako ka na pagagalingin mo ako. Lord, nangako ka na ililigtas o dideliver mo ako. Bakit hanggang ngayon ako'y nasasaktan? Sumasakit pa ng ganito. Bakit hindi pa mo tinutugon ang aking mga dalangin? Tayo po'y dumaan ng ganito, di ba? Tayo po'y sinubukan sa ganitong mga paraan. Nagbigay ang Diyos sa atin ng isang pangako na darating na pagpapala, ngunit maraming mga hadlang ang dumating sa ganang kanilang sarili bago natin tanggapin o manayin ang pangako. Many obstacles present themselves before the promise is inherited. Hindi ba? Yan po nangyari. So, 2 hadlang na kinakaharap po ng mga anak ni Israel sa kanila pong paglalakbay patungo sa kanilang ipinangakong na mana ay may kasama pong kaugnay sa tubig. It involves waters. Ngunit may isang pangunahing pagkakaiba po sa pagitan nila. At ano po yon? Take note. Bago sila tumawid sa dagat na pula, babalikan natin 40 years ago, bago po sila tumawid sa dagat na pula, sinabi po ng Diyos kay Propeta Moises na iunat ang kanyang tungkod sa ibabaw ng tubig upang atiin ang ilog na ito. Ngayon naman, sa panahon ni Josue, sa harapan ng Ilog Jordan,
Pansinin po natin, sinabi po ng Panginoon kay Josue na dalhin sa kanilang balikat ng mga saserdote na Levita ang kaban ng tipan sa ilog sa unahan ng mga tao. See, tignan nyo ang pagkakaiba. Ang mga anak ni Israel ay natasan na manatili sa malayo at tignan o pagmasdan ang mga saserdote habang tatawirin ang ilog Jordan na nag-overflow. Okay? At nang dumapo ang mga paa ng mga saserdote sa tubig ng ilog Jordan, ito ay tumigil sa pag-agos at tumayo na parang pader. Ang ilog Jordan. Pagkatapos sa sandaling iyon, minsan pa, ang mga Israelita ay lumakad sa tuyong lupa sa kabila ng itong dating balakid ng tubig ng ilog Jordan. Sila'y nasa likuran ng mga saserdote na nagdadala ng kaban ng tipan. Silang lahat ay tumawid sa pangunguna po ng kaban ng tipan na pasan ng mga Levita, ng mga saserdote. So, pasanin po natin ito. Paano? Nung unang pagkakataon, ang Diyos ay nagsalita ng isang salita at ang dagat ay naghiwalay. Di ba? Ngunit sa pangalawang pagkakataon, ang mga tao ay kinakailangan lumakad sa pananampalataya bago sila makakita ng isang himala. Inyo nakikita? Alam po ninyo, listen, Mount Zion, kailangan na tayong matutong lumaki. Ito sinasabi ng Panginoon sa atin ngayong umaga, kailangan na tayong matutong lumaki. Kailangan na natin matutong tumigil mag-asal gaya ng pag-uugali ng mga batang Kristiyano. Okay? Hello? Noong bata kami, mayroong programa. Okay? At sa isang programang yon, ang tawag nila sa isang batang malaki, si Bonjing. Si Bonjing, ang kanyang suso ay yung water bottle. Ganyan napipicture ko ang maraming mga Kristiyano. Mga Bonjing. Kaya ito po ang matimbang sa isip ni Apostol Pablo. No? Tignan ninyo. Kaya ito ang kanyang sinabi sa Hebrews chapter 5, verse 12. Ito sinabi ni San Pablo, ito ang matimbang sa kanyang isip. Hebrews 5, verse 12. Hebrews 5, verses 12 through 14. Tignan nyo ang sabi ni Apostol Pablo. Ito ang napakahalaga sa kanyang pag-iisip o puso. For though by this time you ought to be teachers, you have need again, ito, for someone to teach you the elementary principles of the oracles of God, and you have come to need milk and not solid food. See? Tungkol sa kanya, marami kaming sasabihin at mahirap na saysayin, palibhasa, nagsipurol kayo sa pakikinig, nagsipurol. Dati matalas, ngayon nagsipurol kayo sa pakikinig. Ano pa kayong dahilan? Kayo nakakaalam. Okay? Verse 12, nang kayo nangagrarapat na maging mga guro dahil sa kaluwatan, ay muli kayo nangangailangan na kayo turuan ninuman ng mga unang sinimulain ng aral ng Diyos at naging tulad sa mga nangangailangan ng gatas at hindi ng pagkaing matigas. Verse 13, sapagkat bawat tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katuwiran, sapagkat siya'y isang sanggol. Ikaw po maging bonjing ne. Hello? Ngunit ang pagkain matigas ay sa mga may gulang, sa makatuwid ay doon sa pamamagitan ng pamimihasa ay nagsasanay ang kanilang mga pakiramdam upang makilala ang mabuti at masama. Tignan nyo, but solid food is for the mature, sa mga Mount Zion at nakikinig ngayon, who because of practice have their senses trained to discern good and evil. Amen? Huwag kayo ng bulalas ng bulalas. Okay? Panahon na para mag-mature sa buhay Kristiyano at lumakad na kasama ng Diyos. Lalo na sa ating panahon na ito. Okay? Gaya na kinasabi, walang makakatayo sa mga panahon na darating. Hanggang hindi tayo nagmamature at lumalakad kasama ng Diyos. We need the protection and divine presence of God. Pero bago natin makamtan yan, ito po ang dapat.
na mangyari sa ating mga buhay. Tumigil na tayo sa pag-iyak tulad ng mga sanggol. Ano? Ano mga sanggol? Gigisingin ng mga magulang kahit hating gabi. Gatas, gatas! Walang pakiram. Kahit pagod ang mga magulang. Hindi ba? Mga kabataan, okay, ngayon ako magsasalta sa inyo. Huwag kayong puro gadget ng gadget. Kung may trabaho sa bahay, lalo kayo nandyan, magtrabaho kayo. Hindi kayo hari at reyna ng buong mundo ay umiikot lamang sa inyo. Okay? Kailangan nandiyon ang bawat isa. Ang nabubuhay ang isa, they are interdependent sa bawat isa. Okay? Huwag niyong ilagay lahat sa inyong mga magulang. Bakit? Pagod din sila eh. O kayo na, gadget, Netflix. Kapag hindi nabigyan, nakikipag-away na. Panahon na. Baka baliktaran natin. Baka ganun din ang mga magulang. So, I don't know. But the point is this. Okay? Tumigil na sa ganitong mga asal. Mula ngayon, tayo ay matutong lumakad tulad ng mga spiritual na maigante ng pananampalataya na inahangan natin. Yan po dapat. Hindi mo maasahan, take note, na pakikitunguhan ka ng Diyos tulad ng isang sanggol kapag nais ng Panginoon na tayo ay lumaki at lumago. Nang ang mga taga-Israel ay naniwala o sumampalataya sa salita ng Diyos at humakbang at dumapong kanilang mga paa sa ilog sa pamagitan ng pananampalataya, ang ilog ay tumigil sa pag-agos. See? Tumigil sa pag-agos. Umakbang sila sa akbang ng pananampalataya. Tulad ng mga taon sa nakaraan, muli silang naglakad sa tuyong lupa sa kabila ng isang malaking hadlang na ito sa pamagitan ng tubig o ng ilog. Kaya mga kapatid, Mount Zion, nasa inyo ang salita ng Diyos. Magtiwala ka rito. Amen? Ako po, araw-araw dumadaan ako ng ilog dito. Apoy. Okay. Dito po sa church. Sa labas ng church. Araw-araw. Kaya pagising ko sa umaga, Panginoon, tulungan mo ko paano ko harapin ang mga bagay nito, hindi sa akin laman. Ang kaparaanan mo, pero nasa kinalahan ng karapatan na gawin ang mga bagay nito, pero hinihintay ko ang kaparaanan ng Panginoon. Okay? Kaya minsan po nai-stress ako eh. Pero naghihintay. Pero kasi ang laman ko gusto ng kumilos, pero naghihintay ko sa pamamaraan na nais ng Diyos. Nang kaligtasan ay sa Kanya. Dumadaan tayo ng ilog, tubig at apoy araw-araw ng ating mga buhay. Ang Kanya pangako, ako ay sasayo. Amen? Kaya, ang ilang mga Kristiyano, palapakan po natin Panginoon, ang ilang mga Kristiyano ay nanalangin po ng ganito, Panginoon, kung kalooban mo, buksan mo ang pintuan. Ngunit kung hindi ito ang iyong kalooban, mangyari, isara ang pintuang ito. Minsan dumadalangin tayo ng mga ganito. Alam po ninyo, may posibilidad ating tratuin ang Diyos na para bang isa siyang bellhop sa isang hotel na magbubukas at magsasara ng mga pintuan para po sa mga panahuhin. May posibilidad po, no? Gayunpaman, ang Diyos sa Kanya pong kabutihan ay bumababa sa antas ng ating pananampalataya at tinutulungan tayo na lumaki. Nung ikaw at ako ay isang sanggol na Kristiyano, maaari tayong manalangin sa Diyos na bigyan tayo ng mga signs o mga tanda tulad nito. Ngunit hindi tayo dapat manatili bilang mga sanggol na mga Kristiyano. Amen? We must grow up. Kailangan tayong lumago. Huwag tayong magmatigas. Huwag tayong magmatigas. Ito po nakikita ko, kapag pinilit me, pipilit me. Okay? Wala ka pa mang alam, no? Doon po ang umpisa ng lahat ng awayan at alitan. Sa loob ng tahanan, sa loob ng anuman relasyon. Huwag ka magmatigas kapag inaasahan ng Diyos na lumakad ka sa pananampalataya. Huwag kang gumawa ng mga kahilingan o demands na pasan-pasan mo tulad ng isang maliit na sanggol. Sa natural, no? Sa natural. Kapag ang ating mga magulang o mga anak ay umabot na sa isang tiyak o tamang edad, inaasahan natin sila ay maglalakad. Hindi ba? 10 taon na o 15 taon, nakadiaper pa at naka-walker pa.
Okay? Hindi tayo papayag sa dalhin o kalong-kalong sila kahit saan tayo pumunta tulad ng mga sanggol magpakailanman. Gumagamit din ang Diyos ng parehong prinsipyo. Hanggat ang presensya ng Diyos, tandaan nyo, hanggang ang presensya ng Diyos ay sumasa atin, tayo ay makakalakad at mapagtatagumpayan ang anumang kahirapan o difficulty katulad na nagbabatang panganig ng ilog Jordan. Amen. Pagtatagumpayan natin. Hindi ka aapawan ng ilog. The river will not overflow you. Kailangan natin magtiwala sa Diyos at ilagay ang ating tiwala sa Kanyang mga salita. Hindi tayo dapat matakot sa anumang panganib. Amen? Okay, now, makikita natin dito, the third form of danger is passing through the fire. Ito na pong pangatlo. Passing through the fire. Tayo ay tatawid nito. Okay, pero meron pangako, ano sabi niya, when you walk through the fire, you will not be burned. The flames will not set you ablaze. Ito po makikita na sa Daniel chapter 3, verses 1 through 30. Okay? Nandiyan na, no? Kaagad. Sana maya-maya nyo pinakita kapag binabasa ko. Okay. Focus muna. Okay, now, alam po natin ang kasaysayan, no? Sino po nakakaalam sa biblical account po patungkol po kay Aring Nabucodonosor ng Babylonia at ang mga tatlong binatang Hebreo? Nabasa na natin ito, di ba? Nadinig natin sa likod ng pulpito ito, ayon, no? Sa incident ito. Ngayon, nais ko lang pong sa rewind sa inyo, nung siya po ay nagpagawa ng isang larawang ginto, no? Si Aring Nabucodonosor, Nebuchadnezzar, sa Tagalog po, napakahirap na i-pronounce, no? So nung po siya nagpagawa ng isang larawang ginto na ang taas ay 6 na siko at kanyang itinayo sa kapatagan po ng Dura sa lalawigan ng Babylonia, pagkatapos po nung ito ay may tayo, siya po ay nagtakda ng isang araw upang ito ay italaga. Okay? At ipinatawag niya ang lahat ng kanyang mga ulo at opisyales, pinuno ng kanyang napakalawak na kaharian, ay kailangan po silang dumalo. Okay? At siya po ay nagbigay ng isang utos sa verse 5. Sabi niya, na sa anumang oras na inyong marinig ang tunog ng korneta, ng palauta, ng alpa, kayo'y magpatirapa at magsisamba sa larawang ginto na itinayo ni Nabucodonosor na hari. At verse 6, sinabi niya, at sino man na hindi magpatirapa at sumamba sa oras na yon, ay iahagis sa gitna ng mabangis na hornong nagninigas. Verse 7, kaya sa oras na yon, makarinig ng buong bayan ng tunog ng korneta, ng plauta, ng alpa, okay? At lahat ng sari-saring panugtog, lahat ng bayan, mga bansa at mga wika ay nangagpatirapa at nagsisamba sa larawang ginto na itinayo ni Nabucodonosor na hari. Nangyari, lahat ay yumuko maliban sa 3 Hudyo. Sa verse 12, may ilang Hudyo, sabi, iyong inihalal sa mga gawain sa lalawigan ng Babylonia, si Shadrach, Meshach at Abednego, sila hindi nagsisamba sa larawang ginto na kanyang itinayo. Verse 13, na magkagayon sa puot at pusok ni Nabucodonosor ay nag-utos na dalhin si Shadrach, si Meshach at si Abednego, kanilang ngang dinala ang mga lalaking ito sa harap ng hari. Verse 14, si Aring Nabucodonosor ay sumagot at nagsabi sa kanila, sinasadya nga ba ninyo, o Shadrach, Meshach at Abednego, na kayo hindi magaglingkod sa aking Diyos, ni magsisamba man sa larawang ginto na aking tinayo? Verse 16, tingnan niyo po, no? Ang mga kabataan na ito, si Shadrach at Meshach at si Abednego ay nagsasagot at nagsabi sa hari, O Nabucodonosor, kami ay walang kailangan na masisagot sa iyo sa bagay na ito. Verse 17, narito ang aming Diyos na aming pinaglilingkuran ay makapagliligtas amin sa mabangis na hornong nagninigas at ililigtas niya kami sa iyong kamay, O Hari. Ngunit kung hindi, verse 18, ngunit kung hindi, talastasin mo, O Hari, na hindi kami maglilingkod sa iyong mga Diyos ni magsisamba man sa larawang ginto na iyong itinayo. Verse 19, na magkagayon, no? Naapuspos ng kapusukan si Nabucodonosor at ang anyo ng kanyang muka ay nagbago laban kay Shadrach,
kay Mesak at kay Abednego. Kaya siya'y nagsalita at nagutos ng kanilang painitin ang horno na makapito na higit kesa dating pag-iinit. Verse 22, sapagkat ang utos ng hari ay madalian at ang horno ay totoong mainit, napatay ng liyab ng apoy ang mga lalaking yaon na nagsibuhat kay Sadrach, kay Mesak at kay Abednego. Verse 23, at ang tatlong lalaking ito, si Sadrach, si Mesak at si Abednego, ay nagsibaksak na nakagapos sa gitna ng mabangis na hornong nagninigas, na magkagiyon si Nabucodonosor na hari ay nagtaka. Tignan nyo, nagtaka siya at umindig na madali, siya nagsalita at nagsabi sa kanyang mga kasangguni, di baga ating inihagis ay tatlong gapos na lalaki sa gitna ng apoy? Sila'y nagsasagot at nagsabi sa hari, totoo o hari. Siya'y sumagot at nagsabi, narito ang aking nakikita. Sabi niya, ay 4 na lalaki na hindi gapos at nagsisilakad sa gitna ng apoy, at sila'y walang paso, at sa anyo ng ika-4 ay kawangis ng isang anak ng mga Diyos. Na magkagayon lumapit si Nabucodonosor sa bunganga ng mabangis na hornong nagninigas. Siya ay nagsalita at nagsabi, Sadrach, Mesak at Abednego, kayong mga lingkod ng kataas-taasang Diyos, kayo'y magsilabas at magsiparito. Nang magkagayon si Sadrach at si Mesak at si Abednego ay nagsilabas mula sa gitna ng apoy. At ang mga satrapa at mga kintawan at mga gobernador at mga kasangguni ng hari na nagkakapisan ay nakakita ng mga lalaking ito na ang apoy ay hindi tumalab sa kanilang mga katawan, ni ang mga bukman ng kanilang mga ulo ay nasunog, ay hindi nasunog, ni ang kanilang mga suot ay nabago, ni nangamoy man ng apoy. Si Nabucodonosor nagsalita at nagsabi, purihin ang Diyos ni Sadrach, Mesak at Abednego. Nagsugo ng kanyang anghel at nagligtas sa kanyang mga lingkod, nagsitiwala sa kanya at binago ang salita ng hari at ibinigay ang kanilang mga katawan upang sila hindi maglingkod ni sumamba sa kaninumang Diyos liban sa kanilang sariling Diyos. Amen? So, kaya nagpapasya ako, sabi po ni Nabucodonosor, na bawat bayan, bansa at wika na magsalita ng anumang kapulahan laban sa Diyos ni Sadrach, ni Mesak at ni Abednego, pagpuputulin at ang kanilang mga bahay ay gagawing dumihan sapagkat walang ibang Diyos na makapagliligtas ng ganitong paraan. Amen? And you will read that in verse 30. So, sana po na naging sariwa sa atin ang kwentong ito. Okay? Si Haring Nabucodonosor ay meron siyang ipinagawang rebulto, gaya ng ating ibinasa, isang estatwa, yari sa ginto, napakataas ang rebulto ito. Sa mga araw pong iyon, ang kalwalatian po ng Babylonia ay walang gaanong itong matataas na mga gusali. Ang imperyo po ng Babylonia ay umaabot sa isang malawak na teritoryo ng mga bansa sa ilalim po ng pamamahala nito. Ang isa pong estatwa o rebulto, kasing taas o laki na ito, ay madali po makita sa loob po ng mga milya, no? Sa paligid, dahil po walang ibang mga matangkad na estruktura upang hadlangan ang pananaw ng isang tao. Ginawa po ng hari ang estatwang na ito upang ipatupad, take note, ang unang sistema ng isang relihiyon sa buong mundo. Okay? Isang kautusan ay naipasa na at sa isang tiyak na araw, ang lahat ng mga mamamayan ng mga bansa na kabilang po sa Babylonia ay dapat yumuko upang sumamba sa gintong rebultong ito at sa oras marinig nila ang tunog ng mga trompeta. Ang araw ay dumating kung saan po ang buong mundo ay ipinatutupad ang pagsamba. Umupo si Haring Nabucodonosor sa kanya pong makaharing trono na pinalumutian sa gitna po ng napaka-mamanghang regalya. Ang mga pare ng Babylonia at mga manghuhula ay nakapalibot po sa kanya. Isang dambana para sa paghahandog ng kamanyang o insenso ang nakatayo po sa harapan ng rebulto. Nagbigay ang hari ng senyas para magsimula ang pagsamba. Ang mga trumpeter po ng hari ay nihanda ang instrumento, na yari po ng pilak sa kanilang mga labi at humihip na may katatagan at ng buong lakas. Bilang tugon, ang lahat po ng mga tao ay yumukod sa pagsamba sa harap ng ginintong idol o estatwang ito. Ang lahat ng mga tao, maliban, gaya ng ating nabasa, sa tatlong mga kabataang Hebreong ito,
sina Shadrach, Meshach, at Abednego. Sila hindi yuyuko sa isang anumang huwad na Diyos na ginawa lamang ng tao. Mabilis na pababalitan sa hari na ang 3 alipin na dinila pabalik sa Babylonia mula sa Israel ay hindi yuyuko upang sumamba sa isang idol o sa isang estatwa. Ang galit ay sinakop ang puso po ng hari, pero binigyan niya ng isang pagkakataon ang mga kabatang Hebreong lalaki na sundin ang kanyang utos at yumuko upang sambahin ang estatwa. Matapang at walang takot na sinabi nila sa hari na sila yumuyuko lamang sa Diyos na gumawa ng langit at lupa. Iyon ang kanilang declaration. Ang kanilang mapaghamong katapangan ay lalong napuot po ang hari. Hindi sila natinag. Ang mga kabatang Hebreo ito ay nagbigay kaagad ng tugon. Ito po ang kanilang tugon. Sa Daniel chapter 3 verses 17 and 18, narito ang aming Diyos na aming pinaglilingkuran ay makapagliligtas sa amin sa mabangis na hornong nagniningas at ililigtas na kami sa iyong kamay, O Hari. Verse 18, ngunit kung hindi, but even if He does not, tignan nyo, talastasin mo, O Hari, na hindi kami maglilingkod sa iyong mga Diyos, ni magsisamba man sa larawang ginto na iyong itinayo. Wow! So anong nangyari kay Haring Nabucodonosor? Ang kanya pong ego, ang kanyang kaakuan ay nasugatan. Ang mukha ng hari ay namula tulad ng pugon. Sa kanyang salita, ang pugon ay pinainit ng 7 beses na mas mataas sa normal. At ang mga batang lalaking na Hebreo ay niutos doon ay itapon. Yun. So the third kind of danger, ito po na ating haharapin is persecution. Ito po, ang pangatlong panganib na harapin ng mga Kristiyano sa mga panahon na darating ay ang pag-uusig. Kaya ito ang pangatlong uri ng panganib na harapin ng marami sa atin, ang pag-uusig. Sino kaya sa mga kabataan natin ang takatayo ng ganito kapag sila inuusig na? Sino kaya? The Bible says po no, sa 2 Timothy chapter 3 verse 12, yes, and all who desire to live godly in Christ Jesus will suffer persecution. Yan po sinasabi. Oo, sa lahat ng ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus ay magbabata ng pag-uusig. Amen? Ang katapangan ng 3 magiting o may buong loob ng mga binata ay nagmula o ugat nito. Bakit no? Saan mula ang kanilang ugat? Saan mula ang kanilang pong katapangan? Saan po nagmula ito? Hindi ka basta-basta eh. Kaya sinasabi ko sa inyo eh, kaya po sa pagtunog ng trompeta ng Diyos, kailangan ang malakas na pananampalataya. Saan nanggaling ang kanilang katatagan na ito? Ito po ay sa kanilang hindi matitinag na pananampalataya sa kanilang Diyos. Sana po itong makita sa ating mga kabataan, no? Itong aking panalangin about sa atin. Kasi po ngayon, nakikita natin, no? Maraming mga Kristiyano para mga palaka. Kapag na-invite dito, talon doon. Pagkatapos, niligawan doon, punta na doon. Okay? Kung gusto ng Panginoon, okay lang. Pero makikita mo, no? Doon pa lamang makikita mo na, dito sa lumaki, dito sa lumago. Pero kung talagang nililipas na ng Diyos, ihahatid para natin sila. Pero dahil lamang sa sariling ano ang makukuha, ito po nakikita, nakakalungkot. Dito po, may lumilibat dito mga pastor pa. Hindi ko tinatanggap. Kumuha muna kayo ng release sa inyong mga pastor. Okay? Para kayo tanggapin dito. Nung siya humihingi, isang pastor, ng release, hindi siya binigyan ng release, binigyan siya ng promotion ng pastor niya. Dati pinapaalis na siya. Maraming mga Kristiyano, mga palaking mga Kristiyano. Nasasabi ko ito sapagkat tingnan niyo mga Hebreong mga Kristiyano ito. Sa ganito sabi, sa lahat ng ibig mabuhay na kabanalan, ito po, bahagi ng kabanalan yan pagsunod sa Diyos Kung tapat ka, okay, sa Diyos, ay magiging tapat ka rin. Yun po nakakalungkot.
sa maraming mga gawain ngayon. Kaya siguro, tayo ginals ng Panginoon sa nangyayari ngayon, ang pandemic. Limited. Ang iglesia ganito ay wala nang parang saysay eh. Puro online na. Kaya, maraming mga Kristiyano dapat lumago. Pag dumating ang pag-uusig, ang unang uusig sa iyo, yung kapwa mo Kristiyano. Kaya sa takpan mo sila mag-uusig. Lahat ngayon inahanap anong mapupuna para iibagsak ang kapwa Kristiyano. Kapwa church. Yun ang kakalungkot. Kaya ang unang tulad sinasabi ng Biblia, judgment must come. Where? Must begin in the house of God. Marami ang naglalaro. Marami. Kaya, tignan nyo, ang kanilang kalakasan ay dumating sa hindi matitinig na pananampalataya sa kanilang Diyos. Ang kanilang deklarasyon ay nailahad. Ang kanilang hindi mabuhay at hindi matitinig na pananampalataya sa kanilang Diyos. They had absolute trust and faith in God's ability, faithfulness and goodness. Yan sana. Absolute trust. Absolute trust. Meron silang ganap na pagtitiwala at pananampalataya at kakayahan at katapatan sa kabutihan ng Diyos. Kung ito ay wala sa inyo, konting bagay lang, walang katapatan, paano ka magtitiwala na hindi matitig na pananampalataya sa kakayahan, katapatan at kabutihan ng Diyos? Kaya matapang nilang ipinahayag na ang Diyos na kanilang pinaglilingkuran kasama ang kanilang mga ninuno na ay may kakayahan na makapagliligtas sa kanila. Napagpasyan din nila na kahit hindi sila iligtas ng Diyos, hindi pa rin sila sasamba sa huwad na Diyos. Amen? Sa huwad na Diyos. Ilan sa mga Kristiyano ang maaaring magsabi ng ganito? Masasabi mo ba, kahit na hindi sinasagot ng Diyos ang aking mga pananalangin, purihin pa rin ang Panginoon? O lilipat ako sa ibang church? Sapagkat marami sila doon. Sapagkat maraming mga ilaw doon. At maraming mga chicks doon. Kapag hindi na nakukuha ang gusto dito, lilipat ako. Yan po ang aking nakikita ngayon eh. Bakit napunta kaya dito mensahe kung hindi ko naman talaga pinlano ito eh? Okay? So, pupurihin ko pa rin siya at mananampalataya. Amen? Kahit hindi sinasagot ng Diyos ang aking mga panalangin, pupurihin at pupurihin ko pa rin ang Diyos. Amen? Pupurihin at mananampalataya na siya ay isang mabuting Diyos. Amen? Siya ay isang mabuting Diyos. Upang makagawa ng ganito pong pahayag, dapat taglay natin ang isang hindi natitinag na pagtitiwala sa buhay na Diyos, anumang presyo na dapat nating bayaran. Kaya kung tayo ay maniniwala at makapagpanampalataya tayo ng ganito sa Diyos, ng buong puso mo, walang anuman ang makakatinag o makakayanig sa atin. Walang demonyo ang makakaagaw sa pananampalatayang yon mula sa iyong puso. Walang pangyayari makakatinag o makakayanig sa iyo sa sandaling taglay natin ang ganitong uri ng ganap na pananampalataya at pagtitiwala sa kabutihan ng Diyos. Sinasabi ng Biblia na ang mga sundalo na nagtapon sa mga tatlong lalaking Hebreong ito sa pugon ay sila mismo ay nakamatay dahil sa matinding init ng apoy. Pakita mo na, Brother Noel, yung picture. See? Di ba? Yung mismo nagtapon. Nangamatay. Ngayon po, nais ko mag-isip kayo. Naisip na natin gaano kainit sa loob mismo ng pugon na yon? Gaano po kainit yan? But miraculously, the 3 Jews did not immediately perish in the flames. Hindi ba? Dahil sa himalang ito, ang 3 Hudyong mga binatang ito ay hindi kagad namatay o nasunog o natupok. Sa sobrang pagkabigla ng bawat nanunood, no? Isang anghel na lumitaw sa apoy sa gitna nila. Isang anghel. Ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus mismo na nag-alis ng tali sa kanila at binigyan sila ng matamis na yakap.
Okay? Pinupuri niya sila. Ito po, He commended them for their strong faith, ang Panginoon. Sa kanilang matibay at malakas na pananampalataya, pagkatapos siya ay lumabas sa pugon na kasama nila. Si Aring Nabucodonosor ay binigyan niya ng kagandang loob ng Diyos. Tignan niyo, no? Upang makita ang Panginoong Yesus at tama niyang itong nakilala o na-identified siya bilang anak ng Diyos. Yan po sinasabi sa Daniel chapter 3 verse 25. Walang anumang amoy ng apoy sa kanilang mga katawan. So we see po dito, ano po nakikita natin? Pinangangalagaan at iniingatan ng Panginoon ang mga nagtitiwala sa Kanya. Amen? Iniingatan. Pinangangalagaan ng Panginoon ang mga nagtitiwala sa Kanya. Ang patriarkang si Job ay merong ganong uri o klaseng pananampalataya. At pagtitiwala sa Diyos, sabi niya, sa Job 13 verse 15, Though He slay me, yet I will trust Him. Amen? Though He slay me, bagaman ako'y patay niya, akin ding iintayin o aasa at magtitiwala sa Kanya. Bakit? He lost everything. Hindi pa tayo dumating sa ganyan na punto ng buhay, hindi ba? He lost everything. Gayunpaman, dahil sa Kanya pong paglakad kasama ang Diyos, isa lang bagay ang alam niya, hindi siya pababayaan ng Diyos. Amen? Hindi siya pababayaan ng Diyos. At kahit hindi ito gagawin ng Diyos, nagpasya si Job sa kanyang puso na siya'y mananalig pa rin sa buhay na Diyos na nang mabubuhay magpakailanman. Kaya the psalmist echoes po the similar steadfastness. Ito po sinabi ng psalmist sa Psalm 23 verse 4. Okay? Inulit po ang ganitong katatagan. Sabi niya, Psalm 23 verse 4, Oo, bagaman ako'y lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong kinatatakutang kasamaan sapagkat ikaw ay sumasa akin, ang iyong pamalo at ang iyong tungkod ay nagsisialiw sa akin. Amen? Kaya mga kaibigan, mga kapatid, huwag matakot sa pag-uusig o anumang uri na maalab na pagsubok nating dinadaanan. Amen? Ang Panginoon na lumitaw o nagpakita sa maapoy na horno at tumanggal sa mga gapos ng mga aliping Hebreo ay kasama natin. Take courage in the Scripture. Kaya kumuha tayo po ng lakas ng loob sa banal na kasulatan. Sinasabi po sa Psalm 34 verse 19, Psalm 34 verse 19, Many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivers him out of them all. Amen? Tingnan nyo, many, hindi few, many are the afflictions of the righteous. Marami ang mga kadalamhatian ng matuwid. Matuwid na, pero meron pang, kadalamhatian. Pero ano pangako? Ngunit iniligtas ng Panginoon sa lahat. Ililigtas ng Panginoon sa lahat. Ngayon po sa ating pagtatapos, alam ko gutom na kayo, naamoy nyo na yung luto ni Sister Grace at Sister Roy. Okay? Brother Roy, Sister Grace, nandiyan ba kayo? Ayun, Brother Roy. Salamat po. Okay? Okay. Naamoy nyo, pero amoy nyo pa ang salita ng Diyos, aking pagtatapos. Okay? Bilang pagtatapos, payagan ninyo akong isalaysay, okay? Kasi gusto natin ng mga kwento, no? Ako yung magtatapos sa isang ilustrasyon. Isalaysay ang isang insidente na naganap sa panahon po ng trahedya, na tsunami po ng karagatang India o yung sa Indian Ocean noong 2004, na malakas na ipinapakita sa atin ang pangako ng Diyos sa Isaiah 43 verse 2 na ating teksto. Sa kalagayan na hindi pa naganap ang pag-angat o yung pong nagagawang pagwasak sa tubig, ang bayan po, tingnan nyo, ang bayan ito, ang bayan, ang pangalan ni Meulabo sa asset ng Indonesia, okay, ay halos napuksa. Ang ibig sabihin, was practically na wipe out. Ito pong bayan ng Meulabo sa asset ng Indonesia.
Umigit po kumulang 400 na mga Kristiyano ang naninirahan sa bayang ito. Okay? 400 na mga Kristiyano ang naninirahan sa Mayulabo, Aceh ng Indonesia, na kung saan ay isa sa mga pinakamatinding lugar na naabutan o tinamaan po ng tsunami. Ang mga mananampalatayas po sa Mayulabo ay kanila pong ninanais na ipagdiwang ang Pasko. Okay? Sila po nagnanais na ipagdiwang ang Pasko sa December 25 sa lungsod mismo ng Mayulabo. Ngunit malinaw na pinagbabawal ito ng mga Muslim authority. Matapos po ng maraming pagsusumamo, sinabi po sa kanila na gawin lamang ang kanila pong pagsamba sa labas ng lungsod kung nais nilang ipagdiwang ang Kapaskuhan. Okay? Kaya noong madaling umaga ng Disyembre na 25, 400 na mga mananampalataya ay tumungo at umakyat sa isang burol, mga maliit na kabundugan or hill, upang magtipon-tipon para sa kanila pong pagdiriwang ng Pasko. Matapos po ang 10 araw na pagsamba at fellowship, nakatanggap sila ng isang espesipikong na salita ng utos mula sa Panginoon na manatili sila ng buong magdamag sa burol to stay overnight on the hill. Okay? Linggo ng umaga, December 26, 2004 ang dumating. Ang buong mundo po ay umiikot mula sa isang balita. Ito ang balita sa buong mundo. Ang pinaka nakakamatay or deadliest na tsunami na naitala, na kumitil ng daang-daang libong mga buhay, hundreds of thousands of lives. Ang lungsod ng Mayulabo ay napatag at 80% ng population nito na may bilang na 10,000, tens of thousands ang nangamatay. Ang nangamatay. Gayunpaman, sa pamagitan ng banal na pangangalaga, divine providence, ang 400 na mga mananampalataya na nasa bundok, lahat ay naligtas mula sa tubig ng pagkawasak. Ang yaman ng kabutihan ng Diyos. Kapag dumadaan ka sa tubig, siya'y makakasama mo. Kapag dumaan ka sa mga ilaw, siya'y makakasama mo. Kapag dumaan ka sa apoy, siya'y makakasama mo. Hallelujah! Kaya sa gitna ng anumang trahedya na maaari nating maranasan, ang Panginoon na ating Diyos ay nakatayo sa tabi mo at sa akin inahawakan ng iyong kamay at ang aking kamay at hindi tayo niya bibitawan. Amen? Hallelujah. Tayo po lahat ay tumayo. Kaya sa ating pong pagtatapos, God's protective presence, nandiyan ang mga anyong forma ng panganib na ating haharapin sa anyong tubig, ilog at apoy. Kaagibats ito ay ang kanyang pangako sa Isaiah 43 verse 2. I am with you. Amen? Ako ay sumasa inyo. Hallelujah. Salamat po, Panginoon Diyos, sa inyo pong mga salita naming nadinig. Nangusap ka sa iyong sariling kaparaanan, Panginoon, sa pamagitan ng iyong mga salita. Inahatid ng Espiritu ng Diyos ang iyong mga salita. Sapagkat sinasabi mo, ang iyong mga salita ay buhay at kapangyarihan. Kaya, Panginoon, ito po ay aming tinatago sa aming mga puso. Ang dalangin ko, Panginoon, ito po ay ma-instill, mahubog po ang iyong mga salitang ito. Pinalalakas mo ang aming pananampalataya na mula sa iyo. Tunay, habang kami nabubuhay sa mundong ito, ikaw na mismo lumabas sa iyong bibig, makakaranas kami ng mga kapighatian. Ganun pa man, nandyan ang pag-asa at katiyakan na iyong pinangako, Panginoon, sa Isaiah 43 verse 2. Pagkay kami dumadaan sa ilog, dumadaan sa tubig, dumadaan sa apoy, ikaw ay isa sa amin. Nakita namin, Panginoon, ang mga insidenteng ito sa iyong mga salita.
sa bansang Israel kung paano, Panginoon, hindi mo sila iniwan ni pinabayaan. Ano pa kaya, Panginoon, sila na nandito, Panginoon, kami na nabubuhay sa huling kapanahunan na ito, for such a time as this, Panginoon Diyos, tulungan mo kami. Sa mga panahon, kami po ay makakaranas na at harapin ang mga iba't ibang anyo ng mga pagsubok at mga panganib na ito. Tulungan mo kami, Panginoon, maging katulad ni Shadrach, Meshach at Abednego. Panginoon, at ni Job, ang pagtitiwala at pananampalataya ng iyong pag-iingat, ng iyong banal na presensya. Kahit ngayon, Panginoon, na ito po ay aming nararanasan. Your divine protections of your presence, Lord, is with us right now. And we trust you for that, Lord. And we give you glory and we honor you. We thank you and we bless you. Kami lubos nagtitiwala na isang pananampalataya at pagtitiwala, pag-asa na mula sa iyo, inilagay mo sa aming puso na harapin ang lahat ng ito. Sapat, Panginoon, ang bawat ito ay nagbibigay sa amin ng katatagan. Ang iyong katatagan, ang iyong buhay, ang iyong kapangyarihan, ang larawan ng aming Panginoon. At wangis ang siyang nahihubog sa amin, Panginoon. Tulungan mo ang bawat isa mula sa mga kabataan na nandito, Panginoon, hanggang kami, Panginoon, na nandito, na patuloy na sumusulong sa iyo, na nais ka namin makamtan at makilala pa sa malalim na kaparaanan. Nais mo, huwag kami manatiling sanggol sa pananampalataya na laging gatas ang aming iniinom, na hindi kami handang kumain ng mga pagkain na inihandog mo sa amin ay pinagkakaloob upang kami maging matatag at dumating sa hustong gulang sa larawan ng aming Panginoong Jesucristo at maging isa sa Kanya. Kaya, Panginoon, salamat po sa umagang ito. Dumating ka sa amin. Ikaw ang aming pinipili. We choose you, Lord, above all these things because we love you. We love you, Jesus. Kaya, Panginoon, tulungan mo kami sapagkat, Panginoon, we choose this life to live it before you. This is the gift, Lord, we can give this time of Christmas. A gift, Lord, that we can give. Ang pagtalima sa iyo. Raising us as your children, as the sons of God, who will be with you, Lord, that will help us, Lord. In the time you will bring salvation. You will bring salvation, Lord, to those who live. Lahat na nabubuhay sa ibabaw ng mundong ito. Thank you, Father. Stretch forth your hands right now towards each one. Ipatong mo, Panginoon, ang iyong mga kamay. Madama nila, Panginoon, ang pag-agos ng kapangyarihan ng Espiritu Santo mula sa ulo hanggang sa kanilang talampakan. Inuugasan mo kami ng iyong dugo. Inuugasan mo kami ng iyong kapangyarihan ng Espiritu Santo. Pinagkakalo mo ngayon, Panginoon, ang sa mata na nakakakita, sa tenga nakakadinig, na kami magsalita ng iyong mga salita. Kami mag-isip ng iyong pag-iisip at gumawa ng iyong mga gawa. Iyan ang ninanais mo ngayong umagang ito, Panginoon. Salamat! At lahat ng ito, O Diyos, ay aming pagtatagumpayan. Sapagat lahat ng mga panganib, Panginoon, anumang anyo na dumating ito sa amin, meron at meron kang idinadagdag at ipinagkakaloob sa amin. Salamat po, O Diyos. Tanggapin niyo ang buong pagpapala ng Panginoon, mga kapatid. Kasiyan kayo at ang mukha ng Panginoon at pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo. Ang inyong madama sa inyong pagkatao ngayon na dumadaloy, inaalis ang lahat ng ating mga karamdaman. Pinagagaling tayo.
anumang mga kalituan, anumang mga perplexity sa ating mga pag-iisip, dahil sa nangyari sa ating mga buhay, mga sitwasyon, mga sirkumstansya, sa loob ng mga relasyon, sa loob ng mga tahanan. Panginoon, ginagalaw mo, niyayanig ang lahat, sapagkat nais manatili sa aming mga puso ay ang iyong pag-ibig na wagas. Pinapalitan ang aming pag-ibig na marupok. Ang iyong pagtatapat, ang nais mong ilagay sa aming mga puso na maging tapat. Kami patuloy na magtitiwala sa iyo, hindi matitinag sa iyong kadakilan, sa iyong katapatan, at sa iyong kabutihan. Salamat po, O Diyos, ngayong umaga. Tanggapin ninyo ang buong pagpapalang ito. Salamat, O Diyos, at marapat lamang ngayong umaga na ikaw ay aming sambahin. Sambahin natin siya. Let's worship Him right now. Let's sing one song as a worship as we conclude this service. Hallelujah. We worship you, Jesus. We thank you, we thank you. Now, umapaw ang pagpupuri sa inyong mga puso. Umapaw ang pagsamba. Umapaw ang pag-ibig niyo sa Kanya. Na ang inyong mga mata ay sa Kanya lamang nakapako. Oh, yaramakasando, yarabakasande. Yaramakasando, yaralabakosande. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Set your eyes on Him. Responding to your love, I set my feet and surrender all to you, Lord. Here I worship you. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. Oh, I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart as I worship you. Oh, we worship you, Jesus. I set my eyes. I set my eyes upon your feet, oh Jesus. Thank you, Lord God. I set my heart responding to your love.
Thank you, Jesus. I cast my fear and surrender all to you. Lord, here I worship you. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of old, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of old, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart as I worship you. Let this be a cry from my heart, pouring out a sacrifice of praise. Let this be a worship from my heart and my surrender. Yes, Let Lord this be God. a sweet song. Thank you, Jesus. Yes. Thank you, Lord God. We worship you. Hallelujah. Thank you, Lord God. Uramasande kiyare masando. Thank you, Jesus. We worship you. We worship you. Salamat po, Panginoon, ngayong umagang ito. Salamat po, Panginoon. We thank you, Father. We give you praise. We give you glory. In the name of Jesus. And everyone will say, Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Tayo po'y nasa pagkakaloob. Maaari rin po natin isabay yung ating Happy Birthday Jesus. Mayroon po tayong envelope doon sa registration table at doon po sa mga tithe envelope. Kung nakalimutan po natin, hindi po tayo handa, maaari pa pong next Sunday ang ating Happy Birthday Jesus. At ang proceeds po nito ay nakita po natin, ang ganda po sa harap. Palakpakan po natin ang Lord. Amen. Na tiles po ang lobby at marami pa pong improvement and beautification. Diyan po mapupunta ang ating Happy Birthday Jesus. Amen. So tayo po ay manalangin. Hallelujah. Salamat po, Ama. Salamat po, O Diyos, sa aming pong pagkakaloob ngayong umaga ay buong puso po ang aming kagalakan, pagpupuri. Pagpapakumbaba, Panginoon, ang lahat pong ito ay dahil po sa iyong kabutihan, biyaya, sa lahat po ng iyong pag-iingat. Dumaan po sa maraming apoy at pagsubok anong marami sa taong ito, subalit hindi mo po kami iniwan o pinabayaan. Kaya't hayaan mo po kami buong pusong magpasalamat. Hindi mo po kailangan ang mga bagay na ito, Panginoon, but let this be an act of worship, of obedience, and of love to you. A gratitude, O God. And so we pray that you multiply the offerings, Lord. Multiply, O God. And as you enlarge this church, our hearts, and your people, Father,
Thank you, Lord. Thank you, God. Be glorified, be blessed. We thank you for an open heaven. We thank you, Lord, for thy goodness. We thank you for everything, Lord. May you accept all the offerings, Father, and be glorified in the name of Jesus. Amen and amen. Tayo po'y magkaloob. God. Salamat po sa tithes and offering. And now we will have our second love offering. So Brother Elmer, pakyan po. So yung pong nakapag-prepare po for our second love offering, pwede na po nating i-offer po ngayon. God bless us all. Worship our King. Come, let us bow at His feet. He has done great things. See what our Savior has done. See how His love overcome. He has done great things. He has done great things. Great things, we dance in your freedom, in the light. Jesus, our Savior, your name lives and high. Oh God, He has done great things. Yes, Lord God, hallelujah. You've done great things in our life, oh Lord God, this morning. Salamat po sa mga dakilang bagay na iyo pong pinagkaloob at inihayag sa amin. At tunay nga po, O Diyos, sa umagang ito at gayon din ang aming pong pagkain na pagsasalusaluan. I-bless niyo po ito, O Diyos, at naway tanggapin ng bawat isa sa amin ang pagpapala mula sa iyong kaharian, ang kapayapaan, ang katuwiran, Panginoong Diyos, at ang kagalakan at lalong-lalo na po, O Diyos, ang pagpapala at basbas ng Emmanuel, that God is with us. In Jesus' name we pray, and everyone will say, Amen. Woo! Jesus! Amen. So we may enjoy lunch po prepared by our dear brother Roy and Sister Grace. Napag-pray na po. So syempre po, mauna po ang ating mga seniors. And then we'll proceed with the second part of the program. And although this is a simple celebration of this holiday season, pero syempre hindi po natin palalampasin na birthday din po ni Pastor this week. So we are celebrating the Lord for His faithfulness and goodness. Amen? Let's enjoy each other's fellowship while we are having lunch. God bless po. Prepare na po yung sa second part. Mauna po yung ating mga senior citizen. You've been faithful for every song. You've been faithful forevermore. You have done great things. Thanks, Kamoy. And we would also like to say happy birthday to Brother Boy. Birthday boy, Cowboy. You have And done also great Sister things. Joanne. Mangyo, happy birthday God, po. you do great things.